So ito na mga kababayan, Marcos Jr. Cabinet after courtesy resignation. So ito po ha, pinakita ko sa inyo mga kababayan. Basahin po natin dito kung sino po yung mga appointee ni BBM or yung mga miyembro ng kanyang gabinete na nag-resign at pinalitan at yung na-retain, yung nananatili. Ayan. So ito po mga kababayan, GMA News po yan. GMA News one day ago. One day yan post. So ito po. Here are the cabinet members of President Ferdinand Marcos Jr. who have been retained, na natili at replaced, yung napalitan, or appointed following his call for courtesy resignations from the former members. So bakit nga ba nangyari ganito na isang miyembro ng gabinete ng presidente na pinagpapalitan? Isa lang po ang rason dyan. Yung iba po kurakot, yung iba po pulpol. Yan. Sir Elijah, may galap shoutout po. So yun po mga kababayan. So basahin po natin dito. Ito, Marcos Jr. Cabinet Member. Lucas Bersamin, Executive Secretary, retained. Nanatili si Lucas Bersamin. Amina Pangandaman, Department of Budget and Management, retained. Retained, nandyan, nanatili. Rafael Lotilia, resign, Department of Environment and Natural Resources. Ayun, so resign po si Rafael. Yung pangatlo, Rafael resign. So, syempre, pag nag-resign itong Department of Environment and Natural Resources, hindi po porkit nag-resign siya ay hindi na siya magtrabaho. Tuloy-tuloy pa po yung trabaho niya hanggang sa mapalitan siya. After 1 year pa kasi bago siya mapapalitan. So, ang Department of Environment and Natural Resources or DENR, nag-resign po. So, ito naman si Maria Antonia Yulo Luisaga, replace. Ayun, pinalitan. Department of Environment and Natural Resources. Pinalitan. Hindi, replace. Pinalit ba? Ibig sabihin ng replace or pinalitan. So, ito naman, Ralph Recto, retained. Nanatili ang Department of Finance, si Ralph Recto. Ito naman, Enrique Manalo, Philippine Permanent Representative to the United Nations, nag-resign si Enrique Manalo. Ayon, si Jose Rizalino Acuzar, Presidential Advisor for Pasig River Development, resign. So, bakit nga ba nag-resign itong DENR? Bakit nga ba nag-resign itong Philippine Permanent Representative to the United Nations? Bakit nga ba nag-resign itong Presidential Advisor for Pasig River Development? Alam nyo na. Ano bang nangyari ngayon sa Pasig River? Ano bang nangyari sa DENR? Ito si Arsenio Balisacan, Department of Economy, Planning and Development, nananatili. So, ibig sabihin, maganda ang function nito ni Arsenio Balisacan sa Department of Economy and Planning and Development. Sunod, Frederick Go. Ayun, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, nanatili. So, ibig sabihin, itong mga nanatili, maganda ang function nila. Hindi sila bulakbol, hindi sila kurakot, may ginagawa. So, ngayon, ito naman, Sharon Garin, Department of Energy or Office in Charge, appointed. So, ibig sabihin, may bagong inappoint si Pangulong Bongbong Marcos, itong si Sharon Garin, na Department of Energy. Ito yata yung sa pagdating sa mga kuryente tulad ng NGCP. Kung naalala ninyo mga kababayan, gusto ko lang i-rewind sa inyo. Yung NGCP po is halos po kalahati nun or halos 80% ay pagmamayari po ng China, yung NGCP. Yung kuryente ng Pilipinas. So, sa mga nagtatanong dyan, saan daw napunta ang pera ng Maharlika Fund? Sa mga hindi po nakakaalam, ito, ipakita ko sa inyo. NGCP binili ng Maharlika Funds. Kung naalala ninyo mga kababayan na anytime pwedeng kontrolin ng China at i-block out ang buong Pilipinas kasi meron silang mga switch, mga main power sa Luzon, Visayas at Mindanao kasi halos po lahat ng kuryente sa Pilipinas ay owned by the Chinese government. So, hindi ko din po alam at lubos maisip na kung bakit yung kuryente sa Pilipinas ay pagmamayari ng Chinese government na which is Philippine government naman tayo. So, si Digong po ang sisihin ninyo. Kaya si Digong po ang may kadahilanan kung bakit naging pagmamayari na ng Chinese government halos, ang 80% ng China doon.
Pero ngayon po mga kababayan, ito po, ipapakita ko po sa inyo, actually po, halos po kalahati or 60% ng NGCP or ng kuryente ng Pilipinas ay pagmamay-ari na po ng Philippines. Hindi na po Chinese. Bakit? Kasi binili po ng Pilipinas ang NGC na gamit ang Maharlika Investment Fund. Kasi alam nyo, ang mga Duterte galit dito sa Maharlika Investment Fund eh. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng Maharlika Investment Fund? Yan po yung pera ng gobyerno na pwede kang mag-invest para sa madagdagan yung income ng government. Oo. So ito po mga kababayan, Maharlika Fund, ayan, ito po, Maharlika Fund, Philippine Star po yan. Maharlika Fund makes first investment buys 20% stake in NGCP. Ayan. So ito po mga kababayan, kung nakita nyo po, binili po ng Maharlika Fund ang 60% ng NGCP or ng kuryente na dating pagmahawak ng Chinese government. Dahil kay Digong, ang kuryente ng Pilipinas ay halos China na ang nagmamay-ari. Yun, kung Chinese ang may-ari noon, nung election, pwede nilang i-block out yun. NGCP, 60% Philippine-owned, 40% Chinese. Kaya nga, di ba, mga kababayan, kaya ang nangyayari is, pinagtatanggal ni BBM itong mga pulpul na miyembro ng kanyang gabinete. Bakit? Biruin ninyo ang pagmamay-ari ng Pilipinas, kuryente, China na. So, ibig sabihin pala, habang nakakain tayo, habang naglalakad tayo, Chinese na pala may-ari ng ating bansa. Sino nga ba yung gumawa na magiging Chinese ang may-ari ng Pilipinas? Ay di, ano bang sabi ni Digong, bakit hindi niyo gawing province of China ang Pilipinas? Di ba? Yan mga kababayan. So ito po mga kababayan, nabili na po dito ng Maharlika Investment Fund ang 60% ng NGCP na dating pagmamay-ari ng China. So ngayon alam nyo na mga kababayan, tinanggal ang basura, general cleaning. Pati sa Australia, Sir Ken, China owned na ang electric grid. Sabi ni Sir Elijah Silibre. Di ba? Kaya yun mga kababayan. So, klaro po na nyo po. So, ito naman, sunod. Kaya pinalitan po or inappoint itong si Sharon Garin ng Department of Energy. Appointed siya ni Pangulong Bongbong Marcos. So, dito naman, Maria Teresa Lazaro, Department of Foreign Affairs. Ayan, appointed din. So, pinalitan ang Department of Foreign Affairs. At kay Jose Ramon Aliling, Department of Human Settlement and Urban Development, appointed din. Sa mga gusto kong ihabol, si Arnel Ignacio. Ngayon, malalaman ninyo, mga kababayan. Gusto kong ipaliwanag. Kung dati binalita na ang NGCP ay pagmamay-ari halos ng Chinese government, ngayon po ang NGCP ay halos po kalahati pagmamay-ari na ng Pilipinas. So kumbaga parang invest lang ang Chinese government dito sa ating bansa. So ngayon, speaking, mga kababayan na pinag-re-resign ni Pangulong Bongbong Marcos ang miyembro ng kanyang gabinete. So ito po, Arnel Ignacio. Di ba? Mga kababayan. Gusto ko lang i-ano sa inyo kasi nakaraan nanawagan nga si PBBM na ayusin yung trabaho nyo kasi kung hindi nyo ayusin, do your job or resign. So sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa interview ni Katunying na kailangan siguro maging mabangis tayo. Kasi sa sobrang bait ko, parang binaliwala nila yung mga posisyon nila eh. Itigil na yung politika na yan. Itigil yun yan. Tao naman. Pakinggan natin yung hinaing ng taong bayan. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, maraming nag-resign, maraming nanatili at maraming pinalitan or may inappoint. So ngayon naman, ito na. Arnel Ignacio magsasalita na. Pakinggan natin yung salita ni Arnel Ignacio, mga kababayan. Kasi nga, sa mga hindi po nakakaalam, bakit nga ba si Arnel Ignacio tinanggal? Hindi, magkaiba po ang tinanggal sa natanggal. Tinanggal po siya mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa anomalya na 1.4 billion na
bumili daw ng lupa ang OWA na hindi pinapaalam sa mga yung mga group ura-uradang bili, hindi daw pinaalam sa mga kasamahan sa OWA.